Ayan, pinagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Lalo na po dun sa lahat ng sumusubaybay sa ating 8 p.m. daily devotion. Ito po ang ating final week at ako po yung last day. Kaya salamat po sa Lord na sa muling pagkakataon na makapag-share ng salita niya sa inyong lahat. Let's pray muna po. Hallelujah, Father God. Lord, salamat, Panginoon. Muli, Panginoon, sa oras na ito, sa gabing ito, Panginoon, binigyan mo kami ng pagkakataon, Lord, makapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Lord, humihingi kami ng kapatawaran, ano man na nakita mo, O God, Lord, na hindi nakalugod sa iyong harapan, nagawa o nasabi namin, O God, lalo na po ako, Panginoon, na magdadala ng salita, patawarin mo at linisin ang aming mga puso, Panginoon, at binubuksan ko, Lord, ng bawat ang aking puso, ng bawat isa, O God, malaya ka pong kumilos, Panginoon, Lord, dahil ang gabing ito'y sa iyo, Ama, para maparangalan at malwalhati ang iyong dakilang pangalan. Panginoon, ilagay mo po ako sa iyong likuran, Ama, dahil sa ganang akin, Ama, malibang nandyan ka, Ama, wala po akong kayang gawin, Panginoong Jesus, Lord. Nawa, O God, ang salitang maihahayag, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ay tumimo sa puso ng bawat isang nakikinig sa bidyong ito, Panginoon. Salamat po, Ama, sa iyo lahat ng papurit, pagsamba, pagdakila. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan na aming Panginoong Yesus. Amen, amen. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat. Yan. Sabi po, our commitment to serve God wholeheartedly. Sabi ang ating pagtatagalaga ay maglingkod sa Diyos ng buong puso. Buong pusong paglilingkod sa Diyos, isang pangako at katapatan at pag-ibig natin sa ating Panginoong Jesus. Amen. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lamang isang tungkulin, kundi isang malalim na pagpapahayag ng ating pananampalataya, pag-ibig at katapatan. Amen po ba? Ang buong pusong paglilingkod ay nangangahulugan ng pagbibigay ng ating buong sarili, isip, damdamin at lakas. Amen? At sa panahon ng panahon sa Kanya. Hindi ito napipilitan lamang, kundi kusang loob at may kagalakan sa puso. Hindi po ito yung tipong sumasabay ka lang sa agos, no po, nakikigaya ka lang sa iba, yung makikita mo na ginagawa ng kapatiran, no? Mga tao sa ating paligid, pero wala naman sa loob mo, no po. Hindi po ito yung tipong wholeheartedly, kundi pagbibigay ng sarili natin para sa ating Panginoon. Ito po ay pinag-iisipan at malalim na desisyon. Amen po ba? Sabi po, ang bawat tao ay may kanya-kanyang pinahahalagahan. Totoo naman po yan sa buhay. Ngunit, bilang isang mananampalataya, pinakamalagang tungkulin natin ay ang maglingkod ng tunay at ialay ang ating buhay sa ating Panginoon. Amen po. May 4 na bagay po, paraan para po tayo'y makapaglingkod sa ating Panginoon. Ang una po ay yung buong pusong paglilingkod. Sabi po sa Colosas 3:23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Ang tunay na paglilingkod po sa Diyos hindi nakabase kung ano yung makikita ng tao sa atin, kundi sa ating puso. Amen? Kapag ang isang tao ay naglilingkod ng buong puso, hindi siya naghahanap ng papuri o pagkilala ng tao sa atin. Sa halip ang layunin niya ay maparangalan ang ating Panginoon. Yun po yung buong sinasabing wholehearted na po, committed. Ang hangarin natin ay yung
mapaglingkuran natin ating Panginoon, maparangalan natin siya. Amen. Sabi po, ang tunay na paglilingkod ay hindi yun, sabi nga, gaya po ng pag-awit, di po ba? Pwede tayo sa church, nakikita natin yung mga worship leader, pwede tayong isa po yan sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi kailangang maganda pa ang boses natin, kundi yung alam natin na maibibigay natin yung the best sa pamamagitan ng ating pag-awit, di po ba? Kasi tunay naman na hindi sa talent maganda po na kung maganda ang boses mo, ialay mo sa Lord, pero hindi yun yung priority tignan ng Lord, kundi yung puso po ng bawat isa sa atin na po. Minsan makikita natin merong mga worship leader, di po ba? Kapag nag-uumpisa na, bumababa ang presensya ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi sabi nga, ialay natin sa ating Panginoon, lalo na yung ating pag-awit, worship po yan kasi isa po yan sa maaring magpababa ng kapangyarihan ng presensya ng ating Panginoon. Sa worship pa lang, dun na siya umpisang kumikilos. Kapag nakita ng Panginoon na bukas ang puso natin sa pamamagitan ng pag-awit sa Kanya, hindi siya magdadalawang isip na pababain. Bumaba ang kanyang presensya. Yan po ang isa sa ating paglilingkod. Maging sa pag-awit at pagpupuri, kahit man lang yung di pa nakikita natin ang church maayos kapag tayo nagsisimba na po. Merong mga naglilinis dyan, merong nag-aasikaso. Isa rin po yan sa buong pusong paglilingkod sa ating Panginoon, yung makita mong maayos ang lahat, no po, para pagdating ng mga kapatiran, ng lahat ng kikilos sa oras ng gawain, nasa maayos na kalagayan, malinis. Isa po yan sa magandang matotoo ng pagsamba natin sa ating Panginoon, pagbibigay natin ng buong pusong paglilingkod sa ating Panginoon. Maging ang pagtulong po natin sa ating kapwa, di po ba? Minsan sasabihin mo, God bless you. Pero kahit nakikita mo naman na alam mong may kailangan sa'yo, or halimbawa makita natin na gutom siya, bigyan po natin. Kasi sasabihin natin, God bless you, pero wala naman tayong ginawa, no po? Kasi hindi naman kailangan marami tayong pera para makatulong tayo sa kapwa natin. Yung maliit na bagay na abutan mo siya ng pagkain, or pag nakita mong hindi na maganda yung itsura ng suot niya, kung meron kang maibibigay na kasuotan, di po ba? O kahit sa pampaa, isa po itong na ito po ay isa sa buong pusong paglilikod natin sa ating Panginoon. Amen. Ayan, pag-awit, pagtulong sa kapwa, bagamat sa maliit na bagay po, magiging makabuluhan ito kung ito ay iaalay natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Pangalawa po, pagmamahal sa Diyos, ang pundasyon ng ating paglilingkod. Sabi po dito, sumagot si Jesus, sabi po sa Mateo 22:37, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Amen. Hindi po buo ang ating paglilingkod kung hindi tunay ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Amen. Dahil ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay ang magtutulak sa ating paglingkuran siya ng may kasigasigan, katapatan, at hindi ito maituturing na pabigat o abala sa bawat isa sa atin. Amen. Sa halip maisip natin na ito ay isang prebeleyo, pagkakataon, at kagalakan ng puso na punong-puno ng pag-ibig natin sa ating Panginoon, kusang pag-aali ng sarili at walang pag-aalinlangan, di po ba? Minsan, lalo na kapag tayo'y busy, di po ba? Minsan, mas inuuna natin yung ibang bagay. Minsan, hindi muna ako sisimba ngayon. Nagsimba naman ako nung linggo.
Di po ba? Lalo na yung mga bagong Kristiyano po, ganun din po ako noong una. Pero alam niyo po yun, sabi nga na ating bishop, araw-araw may ginagawa ang Panginoon sa buhay natin. No po? Iba yung gagawin ng Lord, yung sinasabing nagsimba siya nung linggo, iba rin yung ginagawa at biyaya ng Diyos sa salita niya sa bawat pagkakataon na may gawain po. Huwag natin hayaan na lumipas yung pagkakataon na alam natin nandun ang lahat ng mga mananampalataya at makakapag-aral ng salita ng ating Panginoon. No? Kapag once na inuuna natin ang gawain ng Lord, no po, ang Diyos po malulugod sa bawat isa sa atin. Amen. Yan. Pag walang pag-aalinlang ang paglilingkod. Sabi, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong pag-iisip natin. No? Di po ba kapag ang kagaya po sa anak natin, kapag mahal natin, di ba mahal natin ang ating mga anak, lahat gagawin natin para sa Kanya, di po ba? Hindi tayo magdadalawang isip kahit minsan ikapahamak na natin. Dapat po mas higit sa Panginoon. Kapag mahal natin ang Lord, handa natin gawin ang lahat para sa Kanya. Kahit yung pansarili natin, pwede nating ialay sa Kanya, sa ating Panginoong Jesus. Amen. Dapat po mas higit sa ating Panginoon dahil ang lahat ng meron tayo, lalo ang lakas natin, ay galing lamang po sa ating Panginoon. Amen. Hindi po masamang maglibang tayo o mag-mall tayo paminsan-minsan, pero tiyakin po natin na inuuna natin, no, ang ating Panginoon. Ang pagmulat pa lang sa umaga, manalangin ka na, magbasa ka ng Bible, hindi po ba? Yung kahit 1 oras or 2 oras na bigyan natin siya ng oras sa pasimula, sa pagmulat ng ating mga mata. Malaking bagay na po yun sa harap ng ating Panginoon. Bago ang lahat, siya po ay bigyan natin ng kahalagahan sa ating buhay. Amen. Ang pangatlo po, paglilingkod sa kabila ng mga pagsubok. Amen. Sabi po sa Josue 24:15, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia o ang mga Diyos ng Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirihan. Ngunit, sabi po yan ni Josue, para sa akin at ang aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Amen. Madalas po sinusubok ng Diyos ang ating paglilingkod, lalo na sa panahon ng kahirapan, di po ba? Problema, o kahit sa ating sarili. Minsan sasagi sa isip mo, na po, na mahirap. Totoo naman pong mahirap. Minsan gusto mo nang umayaw, pero alam niyo po, yun yung tayong mga Kristiyano. Sabi nga, kahit anong mangyari, hindi tayo susuko sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi maaaring hindi po madali, pero minsan may time na madi-discourage tayo, lalo na pag ang tingin natin hindi nakikiayon yung sitwasyon, di po ba? Kaya nga sabi, kung gusto natin maglingkod sa ating Panginoon, mamatay muna tayo sa ating sarili. Ano po yun? Yung mamatay sa sarili, yung wag natin indahin yung nahihiya ka, o natatakot ka, di po ba, na puro negative yung papasok sa isip mo, na hindi ko to kaya, no po. Ito po pandaraya ng kaaway sa ating isip. Amen. Kapag tayo nagdesisyon, lalo't sinabi natin sa Lord na magpapagamit tayo, ang Lord po ang kikilos. Amen? Siya ay maglalagay ng desire sa puso natin para maganap natin ang kalooban niya. Sabi nga, following Jesus include blessing and breakthrough. But following Jesus include suffering and pain. Maaari po, sabi nga kanina, hindi madali po. May hirap, minsan masasaktan ka, di po ba?
No, yung sabi ko kanina, lalo na ang tingin mo hindi maayon yung sitwasyon. Pero ah, sabi nga ng Panginoon, tayo lang naman po yung magtatanim na po. Siya yung magpapalago. Amen. yung kung sinasabing suffering and pain, yan po ay pansamantala lang naman. No po. Kumpara sa ipagkakaloob ng Diyos sa atin. No po ba? Depende po sa pagsunod natin para lumago ang ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi nga, ang pananampalatayang walang kasamang gawa is patay. Ano po ba? Kasi hindi mo pwedeng sa bibig lang, Lord, susunod ako sa iyo. Buong puso, pero wala naman tayong ginagawa. Kailangan meron tayong gagawin. Magbasa ka ng Biblia, di po ba? Mag-in ka, umatin ka sa mga gawain natin sa ating Panginoon, kasi isa pong paraan yan para lumago ang ating pananampalataya, ang buhay espiritu na, ang buhay Kristiyano po natin po. Kung may paghayo, sumama ka, di po ba? Kasi po tayong mga kapag tayo nagdesisyong maglingkod, kailangan meron po tayong pag sinabing go, preach the gospel. Siyempre meron tayong bala, di po ba? Yung meron tayong alam sa salita ng ating Panginoon, kasi minsan baka mamaya yung ating shesheran, mas marami pang alam, di po ba? Kaya kailangan pinaghahandaan yung buong pusong kaya nating ibigay ang the best natin para sa Lord, di po ba? Yan, mamatay sa sarili, yun po yung the best, kasi minsan sa totoo lang po, kalaban natin ang sarili natin, aminin natin at hindi. Amen po ba? Yung minsan nananaig yung laman, minsan gusto mo magsimba pero tinatamad yung laman mo, labanan po yun. Kailangan mentras na ayaw, lalo tayong sumunod. Labanan natin yung gawa ng ating laman para magtagumpay yung espiritu ng Diyos na nasa atin. Amen po ba? Sabi po, ngunit ang tunay na commitment ay pananatili kahit mahirap ang daranasin natin, gaya ni Josue, di po ba? Si Josue po matibay na paninindigan niya para sa ating Panginoon. Isang matibay na desisyon, isang paninindigan na kahit ano pa ang mangyari, pipiliin niya pa rin na ang Diyos ang paglingkuran niya. Itong uri ng pananampalatayang hindi natitinag ng sitwasyon. Amen. Dapat po mag-alahoswe tayo, di po ba? Hindi yung pag may pagsubok, di po ba? Ayaw na tayo. Mentras dumadaan po tayo sa paghihirap, sa mga pagsubok na dinadanas natin. Sabi nga, mas lumapit tayo sa ating Panginoon. Mas sikapin natin na maglingkod sa ating Panginoon. Dahil doon po natin makakamit ang pagpapala at kalaliman ng relasyon natin sa ating Panginoon, pananampalataya at lalim ng relasyon sa Kanya na siyang makakapagligtas sa bawat isa sa atin. Amen. Sabi niya, following Jesus include suffering and pain, but following Jesus include blessing and spiritual breakthrough. Ano po ba yung spiritual breakthrough? Hindi lang po pagpapala ang makakamit natin kapag tayo sumunod, kundi pambihirang tagumpay at pagbabago kung saan nakakaranas tayo ng mas malalim na koneksyon sa ating Panginoon. Kalayaan sa kasalanan at sagot sa ating mga panalangin. In other words po, panahon ng paglagong espiritual. Ayan po ang spiritual breakthrough na ang Diyos lang kapag tayo tunay na sumusunod sa ating Panginoon. Yan po ang ipagkakaloob sa ating Diyos at sa atin na ating Panginoon. Amen. Pang-apat po, ang pagsunod na may pananampalataya ay may kalakip na gantimpala. Sabi po, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Sabi po sa Hebrews 11:6, hindi maaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos, at Siya ang nagbibigay ng gantimpala sa lahat ng humahanap
sa Kanya. Amen? Ang Diyos po ay hindi bulag po sa ating mga sakripisyo para sa Kanya at pagsisikap na masunod natin kung ano ang kalooban niya. Amen? Ang bawat tapat na naglilingkod po ay may pagpapala, hindi lang material na po yung pinakamahalaga po, kundi spiritual na pagpapala. Amen? Spiritual na paglago, kapayapaan at kagalakan. Ang gantimpala ng Diyos ay may tamang panahon at ito ay may kasiguraduhang makakamit ng bawat isa sa atin. Amen? Ang paglagong spiritual ay ang ibang ang paglagong espiritual ay makakamit natin, depende rin sa ating paglilingkod. Sabi ko nga po kanina, kung puro bibig lang, wala naman tayong ginagawa. Depende sa pagsunod natin, ang paglago natin espiritual. Amen po. Kung wala kang ginagawa, huwag kang umasa na lalago ka. Amen? Kung papetik-petik tayo at mas binibigyan natin, sabi ko kanina, binibigyan natin ng oras yung ibang bagay, na po, kesa sa Diyos, huwag po tayong umasang lalago tayo. Amen? Kaya nga sabi, sa Mateo 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at mabuhay kayo ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay. Amen? Pangako po ng Panginoon, isa lang po yan sa napakaraming pangako ng Panginoon kapag inuna natin ang paglingkuran siya. Amen? Sa lahat ng area, lalo po sa lahat ng area ng ating buhay. At mamuhay tayo ng matuwid at may takot sa Kanya. Ano sabi niya? Ibibigay niya lahat ng ating pangangailangan. Ano po? Nung ako po'y nag-uumpisa, sabi ko sa Lord, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Ikaw nang bahala sa aking pamilya. Bagamat hindi ako perpektong isang lingkod ng ating Panginoon. Na po, sabi nga ng Panginoon lagi sa kanyang salita, sikapin nyo na masunod ng akin. Alam kasi ng Panginoon na hindi naman talagang madali ang sumunod. Amen po. Bilang tao, may mga kahinaan tayo. Pero sabi sa salita niya, habang tayo'y mahina, lalong nahahayag ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya di mo ba sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng ito ay nagagawa ko dahil sa lakas na ipinagkakaloob sa akin ni Kristo. Na po, ang Diyos din naman po ang nagbibigay sa atin ng lakas, na po, basta nakita niya buo sa loob natin na paglingkuran siya. Amen? Kaya gawin po natin ang Diyos ang sentro ng ating buhay. Sa madalit salita po, unahin natin ang Diyos at aayusin niya ang lahat para sa atin. Amen? Siya ang bahala sa lahat. Nung ako po nagdesisyong maglingkod sa ating Panginoon, alam niyo po, sabi ko, Lord, ikaw nang bahala. Kasi po nung time na yon, hirap na hirap kami sa buhay. No, nagpatuloy hanggang sa nagkaroon ng D5 po dito sa bahay. Alam niyo po yung pangako ng Panginoon na sumunod lang tayo, siya ang bahala. Sa isang iglap po, umayos ang buhay namin. Naging yung asawa kong pa-helper, naging skilled na po. Tumaas ang sahod hanggang kinaya namin ng makapagpaaral. Bagamat nandyan ang tulong ni Ate Banji po, no po. Unang anak, pangalawang anak namin, pangatlo, hanggang sa nakatapos po lahat. Doon ko nakita na ang Lord hindi nagpapabaya once na tayo'y sumunod po. Higit-higit. Kasi po mas malaki ang Diyos sa mga pagsubok na pinagdadaan. Mas malaki ang Panginoon kumpara sa mga pangailangan sa araw-araw nating inaalala sa buhay natin. Hinihintay niya lang na tayo'y sumunod sa Kanya at pagpapala. Sabi nga po sa 1 Corinthians 15:58, sabi rito, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Amen? Malinaw po yun, sabi, hindi masasayang
lahat po ng ginagawa natin ngayong pagsunod, pagdesisyong sumunod. Alam niyo po yun, ito'y pagbabalik lang ng napakaraming magagandang bagay na ginawa ng Diyos para sa atin. Amen? Hindi masasayang, sabi niya, ang ating pagpapagal para po sa Kanya. Sobra pong ang Lord sa tao, minsan maglingkod ka, masasaktan ka pa, di po ba? Minsan babaliwalain pa, parang minsan ginawan mo na ng buti, ikaw pa yung masama, di po ba? Walang kasiguraduhan kapag sa tao tayo na maglingkod na po, humanda tayo na masaktan o mabaliwalain, di po ba? Ang buong pusong paglilingkod sa Diyos ay isang proseso ng pag-aalay ng ating buhay araw-araw sa Panginoon. Ito ay nangangailangan ng pag-ibig, katapatan at matibay na pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Amen? Dapat ang ating commitment ay nananatiling matatag dahil ang Diyos ay karapat-dapat lang na paglingkuran. Amen po ba? Sabi po sa Mateo 28:19-20. Yan. Mateo 28. Wait lang po. Ayan. Hindi ko pala ito nalagyan. Sabi po rito, 1920, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal ng Espiritu Santo. Turuan niyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Sobra pong napakaraming pangako po ng ating Panginoon. Ano po, sabi, kaya wala pong dahilan para mahiya, di po ba, matakot, or panghinaan tayo ng loob sa oras na tayo naglilingkod, lalo na po sa paghayo, ano po, sa paghahayag natin ng kanyang salita, di po ba? Kapag nagdesisyon tayong sumunod sa buong puso, tayo'y pagpapalain ng ating Panginoon. Bakit? Kasi ang linaw, kasama natin ang Diyos na makapangyarihan lang naman sa lahat, di po ba? Diyos na walang hindi kayang gawin, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hindi kayang gawin, di po ba? Dahil sa kanyang kapangyarihan. Amen po ba? At lastly po, meron po akong kapatid, yung aking kapatid na bunsong namatay. Kasi po nung time na sumasama ako sa kanya sa paghayo po, mahusay po itong magsalita. Napakahusay po niyang magsalita, mag-share ng Word of God. Nakakarating po kami sa Letre kasi kasama ko po siya. Noon pong sabi niya, Telel, kasi taga Malaguna po sila. Telel, uuwi na ako, sabi niya ganon. Yung inumpisang nating gawain dito sa Letre. May bahay po kasi kaming pinupuntahan doon. Sineshare namin ng Word of God. Sabi niya ganon. Baka ikaw na lang ang magpatuloy, sabi niya sa akin. Sabi ko lang, hindi ko kaya. Dahil elang po palayaw niya. Yung nakikita kong ginagawa mo. Kasi bago pa lang po ako noon. Nauna sila sa akin maging born again Christian. Hindi ko yun kaya, sabi ko sa kanya. Alam niyo po, hindi ko makakalimutan yung salita niya na iniwan niya sa akin. Magpahanggang ngayon nawala na siya. Sabi niya sa akin, Ate Lel, sabi niya ganun, bakit kailangan mong matakot? Isipin mo, naiisang Diyos ang tinanggap natin. Hindi lang ang mga pastor, ang mga leader, ang may kakayanang magbahagi ng salita ng Diyos. Tayong mga tumanggap, sabi niya ganun, tinanggap natin ng Diyos. Iisa ang Diyos na tinanggap natin. Kaya kung ano yung kaya nila, kaya nating gawin. Kung magtutotoo lang tayo sa ating buhay. Yun po hanggang ngayon po yun po yung talagang laging sumasagi sa isip ko lalo na po nung nag-uumpisa pa lang ako sa D5 nag-share. Sabi ko, oo nga,
totoo naman na iisa yung Diyos na tinanggap natin, iisa yung Espiritu na tinanggap natin na kung ano yung kaya nila, magbigay lang tayo ng totoong maging committed lang tayo sa Diyos. Maipakita natin na una ang Diyos bago ang lahat sa buhay natin na po kaya nating gawin ang lahat para sa ating Panginoon. Lalo na po sa lahat ng aspeto ng ating buhay, sa ating desisyon, relasyon at pang-araw-araw nating buhay. At ito ay proseso ng pagtitiwala at pagsunod at pagmamahal natin sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Ngayon po napakabuti ng God kasi from day 5 po, salamat sa sa Diyos. Sorry po. Salamat po sa ating Panginoon kasi po di po ba ang ang ating church sa house church na. Purihin ng Diyos dahil ang D5 Paris po ay house church na rin. Meron na tayong pastor. May gawain na po kami dito sa Perez tuwing Sabado ng hapon alas 4. Alam niyo po yun na from D5 ipinakita ng Panginoon na yung pagsisikap ng bawat isa sa atin hindi mababaliwala. Natutuwa po ako sa bawat gawain namin dito. Pinagtatagumpay kami ng ating Panginoon. Maganda po ang kaganapan ngayon sa D5 Pair sa house church natin dito sa Perez po. Amen. Hindi po talaga masasayang. Kaya mga kapatid, wag po tayong magdalawang isip na paglingkuran ng buong puso ang Diyos. Dahil hindi rin siya nagdalawang isip nang ibigay niya sa atin ang kanyang buhay. Di po ba? Kaya wala po tayong dapat gawin kundi ialay at ibigay sa Diyos ang buhay natin para magamit. Kung paano tayong nakakilala, may ginamit na tao, di po ba? Hayaan po natin na ang buhay natin magamit din sa iba, di po ba? Dahil tunay po na ang heartbeat ng Lord, di po ba, ay kaluluwa, di po ba? Gusto niya walang mapahamak, sabi niya sa salita niya, kundi ang lahat ay maligtas. Amen po ba? Yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat. Let's pray po para po sa ating pagwawakas. Hallelujah, Father God. Panginoon, maraming salamat, O God, Lord, sa gabing ito, Panginoon, sa iyong mga salita, Ama, na naihayag, Lord. Nawa, O God, ang lahat ng ito ay tumimo sa pinakamatambang bahagi ng aming puso, O God, Lord. Tunay, Panginoon, na napakasarap na parangalang ka, Ama. Tunay na napakasarap na maglingkod sa iyo, Panginoong Hesus. Tunay na dahil nakikita namin, Ama, na hindi nasasayang, Panginoon, ang lahat-lahat ng ginagawa namin para mapalawak ang iyong kaharian, Ama. Nawa, O God, Lord, magpatuloy, Panginoon, ang pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin, maging sa lahat, Panginoon, ng gawaing sinusuportahan namin, Lord, ang aming bawat iglesia, Panginoon, Lord. Patuloy mong pagpalain, O God, ang Malabonsiel, Panginoon, Valenzuela, O God, Dapotas, Panginoon, hallelujah, maging ang Talahiban 1 and 2, Lord, maging ang Payapa, Apayao, maging ang Bukawi, Panginoong Hesus, maging ang bagong mga house church, Lord, ang Umboy, maging ang Perez House Church, O God, Lord. Sabi mo, Panginoon, kami yung magtanim, ikaw ang magpapatubo, O God. Salamat, O God. Maging Panginoon para sa aming bansa. Patuloy na ikaw ang manguna, Ama. Bagamat, Panginoon, hindi maganda ang nangyayari, Panginoon, Lord. Subalit ito'y nakasulat sa iyong mga salita, Panginoon. Subalit ang lahat ng bagay, Ama, anuman yung makita namin, marinig namin mangyari, O God. Naniniwala kami na ang lahat ng bagay ay kontrolado mo, Ama, at nasa iyong mga kamay, Panginoong Hesus. Kaya nananalig kami, Ama, na lalo na kami mga Kristiyano ay hindi mo pababayaan, Panginoon. Di namin kailangang matakot, Lord, kundi patuloy na manalangin at magtiwala sa iyo, O God. Ano man yung maging sitwasyon, Lord. Salamat maging sa bawat pamilya namin, O God. Patuloy ka pong manguna, O God, Lord. Nawa, O God, sa iyong pagbabalik, Ama, datnan mo ang bawat pamilya namin, Panginoon, na naglilingkod at patuloy
na nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Salamat, O God, Lord, maging mga may karamdaman, Ama. Alam mo kung sino sila, O God, kagalingan, Lord, lalo na si Tatay Ben, Panginoon. Lord, ang kalooban mo ang masunod, Panginoon, sa buhay ni Tatay Ben. Masyado ng sobra ng pabor, Lord. Umidad siya ngayon sa 95 na edad, Panginoon. Ito'y pabor na, sobrang pabor. Pero Lord, ang kalooban mo, siya masunod siya sa buhay ni Tatay Ben, maging ni Ate Mina at ni Kuya Rene, Ama. Lord, maging yung dalawang patuloy na ipinagpipray, Lord, na isiner ni Bishop, Panginoong Jesus, Bishop Alvin Carag, O God, Lord, kagalingan, Panginoong Jesus, maging lahat ng pinapipray ni Ate Banja, O God, kanyang mga kaibigan. Salamat, Ama, nawa, O God, nalugod ka sa oras na ito, Panginoon, at nahayag ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa iyo lahat ng papurit, pagsamba, pagdakila, Panginoon. Basbasan mo kami sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng iyong banal na Espiritu. Ito pong aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Muli po, magandang gabi po sa ating lahat.